Alamin natin ang iba pang detalye ng Tactical Urbanism Project kasama si mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, mahilig ka bang maglakad-lakad? Oo naman. Kanina nakita ka naglalakad ka sa video mo. Ano ang karaniwan mong nakikita sa daan? Unfortunately, Pops J, imbis na makakapaglibot-libot ka, ang makikita mo mga basura, mga nakaparadang sasakyan sa sidewalks, even mga poste na nasa kalye na supposedly makakadaan ka, nakaharang. So doon ko nakikita na ang hirap maging pedestrian sa bansa natin, sa mga lugar na to. Makikita natin makukulay na pedestrian lane. Kailan kaya nasimulan itong Spark project? 1 year nilang pinagplanuhan na ito, Pops J. And then, nitong November, nagtawag na sila ng mga volunteers. Kasi pinag-aralan pa nila to. Naghanap sila ng mga datos, anong mga lugar yung pwede nilang gawin. Inanalyze nila kung ano ba yung dapat gawin at hindi dapat gawin dito. And then, November, dumating na yung mga volunteers para gawin nila ang mga ito. So, 3 months siya tatakbo, December, January hanggang February, itong Tactical Urbanism sa Maginhawa Street, QC, Pops J. May kinalaman itong malaki, Merrimon, sa urban planning. Yes, totoo. Halimbawa, yung lungsod ng Marikina, maganda yung urban planning nila doon. Yes. Kaya walang obstruction. Halimbawa, kung maglalakad ka doon sa pedestrian. Para rin siyang sa Taguig. Ganun din. Sa Taguig, ganun din. Ano ang naging inspirasyon nila para sa proyektong ito? Unang-una, pinaka-pinaguhugutan nila is yung goal para makabuo talaga ng climate-friendly environment. Okay. Especially for cyclists then and for pedestrians. Less cars ang target. Na mabuo talaga the safe spaces for them na makakapaglakad kayo na hindi kayo masasagi. Hindi nyo isipin, ay, kailangan lalakaran. Yes. And doon din daw kasi nila mabubuo yung stronger tourism sa Maginhawa QC. Since puro kainan yun nandoon, gusto nilang mabuo ngayon na you don't have to be dependent on vehicles, iniiwasan din natin greenhouse gas emissions. So yun yung pinaka-pinaghuhugutan nila sa mga to. Kaya yung mga susunod pa nilang tactical urbanisms, ganun din. Ano yung mga problema sa lugar na to, yun yung i-resolve natin. So parang isa sa mga pilot project, no? Pilot areas. Pinakaunang Spark project itong sa Maginhawa QC. They call it the Spark project. The Spark project, Pops. Okay. Ano naman ang karaniwang puna sa proyektong ito at ano ang sagot ng NGO? Pops J, kasi itong NGO, kasama nila ang QCLGU. So, unang-una, sobrang organized talaga siya. And meron na rin kasing ordinance talaga na ine-establish doon sa lugar na kailangan mabuo na natin itong safe spaces for pedestrians and cyclists. Dalawa, hati ang opinion dito. For the others, yung sa ilan sa mga establishments doon, naapektuhan sila kasi yung parking, yung street parking, hindi naman talaga siya dapat ginagawa. Pero dumadalang yung customer nila kasi nga, hindi na pwedeng paradahan yung gilid ng mga kalye. Pero for the others naman, especially sa mga lokal na hindi naman nagdadala ng sasakyan nila, malaking bagay kasi ramdam nilang ligtas silang makakalakad dito sa designated area na to. Makakapag-bisikleta sila, makakapag-jogging sila without thinking of safety precautions. Take for example, isang restaurant, Merrimon, halimbawa, isang pamilya na malaki. Nagdala sila ng van. Correct. O isa namin ipaparada tong van namin. Sana 7 o 8 customers na sana yung kakain dyan. Hindi lahat ng establishments merong enough space para mag-accommodate ng mga sasakyan. So ang sinasabi dito nung mga nakausap ko, hanap na lang ng paraan. One way, iikot ka pa, mag-aabang ka pa. Kung may iba pang open na spaces, doon ka muna paparada. Hindi ba kasama doon sa Spark Project na humanap ng alternative parking spaces for bigger vehicles? May ilang areas pa kasi, Pops G, doon sa Maginhawa na supposedly pwedeng doon pumarada. Pwedeng paradahan. Ang hindi lang tolerate dito, yung parang nagiging double parking na siya na umaabot na talaga sa kalsada. Yun doon na-disrupt yung flow ng traffic. Even yung foot traffic, naapektuhan doon. So they're trying to resolve it na naiintindihan nila. Mahirap pa yun sa ngayon maintindihan ng mga tao. Pero in the long run, makikita daw natin yung benefits ng mga to. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Merrimon Reyes.